Walang sino man ang makapagsasabi na sino mang kontraktor may kakayahan na silang makikialam sa budget. Congressman lang makakagawa nun. O kaya senador. Ang most guilty rito, yung naglagay ng insertion eh. Yun ang yung gumawa nung ano. Yes. Pagkatapos yung, ikaw kontraktor ka lang eh. May mag-a-award sa'yo. Kahit hindi ka halimbawa qualified, in-award ka. Ganito. Palaging sinasabi ko, para makahuli ka ng maraming isda na mas malalaki, magpapain ka, di ba? Opo. Ikaw ba pag namimingwit ka, ay, palagay mo ano na lang, wag na yung isda, namimingwit ka ng palaka. Ano ba yung di ba maliit na bulati lang? Opo. Pero makakahuli ka ng palaka na mas malaki. Ganun ang ibig ko sabihin doon eh. Walang ibang gustong lumitaw. O sino bang nakapagbanggit ng mga pangalan ng congressman? Hindi ba siya lang? Sila. Opo, sila mag-asawa. Sumunod doon, meron na ba? Wala pa, wala na. Wala. O ayaw nilang tuntunin ngayon yun. O saan tayo papunta? Pero hindi raw ba yung mag-asawang yun eh, sila lang ang malaki isda? Kasi parang ganun po ang latag nila eh. Sila nga ang parang guilty niyan eh. Most guilty sila kaya... Sino ang magsasabi? Yun nga ang proseso kaya tayo pupunta doon eh. Ibig mo ba sabihin, yung mag-asawa, ang nagpondo, sila yung nag-insert. Sila yung nakialam sa GAA. Hindi nga sila kasali doon eh. Yung malalaki doon, yung nakapag-insert ng ganong klaseng pondo. Tama. Sino yung nag-isip noon na kinakailangan mula dito tatanggalin mo, ilalagay mo doon para paghati-hatian? Wala silang kapasidad na ganon. Walang sino man ang makapagsasabi na sino mang kontraktor may kakayahan na silang makikialam sa budget. Congressman lang makakagawa nun. O kaya senador. So sino mas malaki ngayong isda? Yun. Mabuti siya napalutang... Kung hindi ka malaking isda, ba tayo mong umuwi dito? Mabuti siya napalutang niya kasi ang dating, kasi ang lumalabas ngayon, pinoprotektahan. Pinoprotektahan. Sabihin, tsaka sila ang pinakamayaman. Ang yaman-yaman niya, bilyon-bilyon na niya kinikita yan. Para sabihin... Yung gumagawa lang niya, yung gustong imali, yung gustong iligaw niya, yung mga nakararami. Ang mga kababayan natin, matatalino yan, nasusundan nila. Pero yung mga iba, talagang pinagsisikapan nila na iligaw para sa ganun pasamain. Halimbawa, ang kagustuhan kung makahuli tayo ng malalaking isda, yung makasangga nung ayaw ng mga malalaking isda, pamamaliin yun eh. So gagawa sila ng ibang paraan, ibang kwento para ipihit yun. At para hindi na sila mahuli. Tapusin na doon. Hanggang doon na lang. Nakita mo nung tinutuntong ko na, yung DPWH, biglang may nag-resign. Hindi mo alam kung sino nag-resign? Secretary, ano mismo, di ba? Yun yung DPWH? Hindi pa yun. Nag-resign na yung bago. Merong Yusek na nag-resign. Dahil yun ang tinutungo, yun ang tinutumbok ng aking Yusek pagtatanong. Cabral. Yun. Sinabi ko, yung sistema ang mali. Kailangan ayusin ang sistema dahil pinagsamantalahan ng maraming tao yung sistema na yan. Pag hindi mo itinama yan at hindi mo nakuha yung mga susi, yung malalaking isda, magpapatuloy yan. Kahit na 1 milyon na sapsap at butete ang ipakulong mo, walang mangyayari. Pagtatawanan ka pa rin ng mga tao papunta sa mga bangko. Di ba? Sa unang pagdinig, Sen, parang ang statement nung Yusek Cabral, parang siya ang pinakawalang kamuwang-muwang. Wala pa ako sinasabi na kung siya may kasalanan o wala. Ang sinasabi ko, papunta ako doon. Ang problema, nakikita nyo sa pagtatanong ko at sa kanyang pagsagot, nakikita niya yun eh. Paiwas, puro paiwas. Hanggang sa napili niya na lang na mag-resign na lang siya. Bakit ka magre-resign? Tinatanong pa lang kita. Yun. Una, tingnan, napansin nyo ba? Bakit niya tinext si Senator Soto? Yung staff daw po ni Senator Soto. Tinext niya. Yung tinext niya, bandang Hunyo yun eh. Kapo-proclaim lang namin na 12 senador. Tinext niya na sinabi niya, Sir, how are you? Meron ka bang mga priority projects? Bibigyan kita ng 500 million for now. At kung mabigay niyo sa akin ng priority, para maiwasan po natin yung mga ganito, ganyan, I will send you the menu. Ikaw ang undersecretary. Anong kapangyarihan mo para, ba't ka nagpresenta? Una yun, ba't ka nagpresenta? Siya nag-offer eh. Sapagkat alam niya siguro na si Senator Soto is a contender for Senate President. Kasi kapoproclaim lang namin eh. O paano kung tanungin ko siya? Ito yung iniiwasan niya. Ito ba ang una mong text kay Senator Soto? Okay. Alalahanin mo, si Senator Soto,
matagal ding nag-serve Opo. sa Senado. Isa sa pinakamatagal, tama at siya po. naman ay... Inamin din po niya. Inamin niya. Opo. Ngayon, itatanong ko lang naman, wala naman akong ibig sabihin dito. Ito siguro yung ayaw niya sagutin ngayon. Ilan pang senador ang tinext mo? Maliban kay Senador Soto. Oho. Kasi maaaring makikita ko yan eh. Isasabi na ko lahat yung mga papeles mo dyan eh. Oho. Oh, tapos sasabihin ko sa kanya, tatanong ko, bakit naman ako hindi mo tinext? Na-proclaim din naman ako eh. Oh, May paborito ka ba? Hindi nga alam na. Tama ba yung sinasabi ng, na napapatunayan kong isa-isa na may paborito kang contractors? Meron ka pang paboritong contractors na congressmen. Ito congressman, may tinetext yan? Congressman na contractor. Opo. Sagutin mo ako kasi mapapatunayan ko rin ito. Kung gusto mong sagutin o ayaw mong sagutin, baka makontempt ka. Baka itong iniiwasan ngayon. Ayun. Yun ang mali doon eh. Parte ka ng sistema, bakit ikaw magpipresenta? Yusek ka eh. Oho. Magte-test ka sa mga NEP pa lang ito, Jen, ha? Delson. Totoo po, binubuo pa lamang yan. Binubuo pa lang, ikaw na ang nag-i-invite sa kanila na maglagay na kayo ng paborito niyong mga project. Para wala do duplication. Tama ba yun? Oho. Akala ko ba ipinagtiwala sa inyo ng pamahalaan, ng katungkulan, kayo ang tumingin sa pangangailangan ng bansa natin kung saan lahat ilalatag ang mga project ng makikinabang buong bansa. Bakit pamimiliin mo yung politiko? Oho. Di ba? Pagkatapos, halimbawa, yung ibinulgar ni Representative Toby Chanco. Oho. Pag tiningnan mo yung resibo, magsasawa ka ng kakikita, puro saldi ko, 13.8 billion pesos. Oho. Sasabihin ko sa DBM, bakit ka pumayag? Sasabihin ko kay Yusek Cabral, ito ba ang pag-allocate? Ha? Magkano yung sa ako Bicol Party List? Magkano yung ganito? Pagkatapos katapos-tapusan, maalala ko yung party list ko. Magkano yung Sagip Party List? Oho. Baka maawa ka eh. Baka manlumo ka eh. Oho. Ito yung sistemang bulok na sinasabi ko. Ayun. Pagkatapos magko-concentrate ka doon sa dalawang sinungaling, saan tayo pupunta? Anong gusto mo, Butete? Pupunta ka ba sa Scarborough Shoal, Jen? Oho. Para manghuli ka lang na sapsap? Hindi. Hindi ako magpapagod na. Pupunta ako sa ISIS, pagkatapos ang uhulihin ko lang pala ay Butete. O kaya Dilis. Dito lang sa Sapa, meron na. Sinayang ko naman nakatakot-takot na gasolina, pati yung panganib na susuungin ko na baka harangin ako ng mga, alam na kung sino yung harang sa papunta ka sa Scarborough Shoal. Puro Dilis lang pala yung pinupuntirya mo. Oho. Ito yung sinasabi ko eh. Mulat pula pa, nung ako ang mag-chairman, nilay down ko na yung direction. Opo. Ang gusto kong tuntunin, sino lahat ang may kasalanan dyan. Oho. Kaya after third investigation, 17 na. Hindi ko sinasabing may kasalanan yon. Opo. Pero kinakailangan ipagtanggol ang sarili na. May paliwanag Pinangalanan niya. kayo eh. Opo. O ngayon, in direction ba para tunguhin yon? Oho. O bumaligtad? Ang mag-ano dyan, ang magpapaliwanag, ay yung direction ngayon. Oho. At kayo makakahalata kung saan direction ang tutunguhin yan. Oho. Ako, ang gusto ko sana ay yung direction na makikita natin kung sino talagang may kagagawan nito para meron tayong tsansa na mapatigil ito. Ayun. Yun ang aking pangarap. Yun ang aking gusto mangyari. Naalala ko saan, unexpected ba yung, di ba yung ipinakitang slide doon sa privilege speech ba ng Senador Ping Lacson, yun na ipinakita pa niya yung text nung Yusek Cabral na nung tumindig kayo, napansin nyo at yun ang binigyan nyo ng highlight doon sa pagtatanong ninyo. Kasi hindi masyadong binigyan ng Oo nga pansin po, parang ang bilis lang eh, parang baliwala lang eh. Oo. Oho, na para ba ito niya, may nag-text nga, tapos Pero yung implikasyon nun, hindi diniscuss. kaya ho, nagbigyan ng highlight. Kaya ako, kahapon ba yun nung nag-hearing kami? Nung isang araw, Wednesday po ata yun. Ang una kong hinanap, Opo. nasaan si Yusek Cabral? Yung kahapon, yes po. Kasi Opo, invited opo. siya eh. Oho. Sabi ni Chairman Secretary. Lacson, she was invited but she is not here. Ayun. So, Nag-resign na pala. so pasabi na. Kasi ang paliwanag ni, nagpaliwanag si Secretary Beans. Your Honor, sabi niya, I accepted her resignation 2 days ago. 2 nights ago. Sabi ko, wala ka akong consequence yun.
Kailangan nandito siya because she must face, sabi ko, a lot of questions. Kailangan masagot niya to. So sabi ni Senator Lacson, okay, Opo. subpoena. Nasaan ka ako si Secretary Boying. Opo. Subpoena, Secretary Boying. Kaya lang, dumating na si Secretary Boying anong bandang Medyo tanghali. late na ng kon. Opo. Naipaliwanag na natin ang nangyari. Ayun. Oho. So, doon sa mag-asawang Diskaya, i-assess pa ngayon yan kung siya po'y makapapasa sa pagiging... Merong requirements yun eh. Unang-una, kung natatandaan ko lahat ang requirements, Oho. yung felony kanya, ibig sabihin, yung krimen na kung saan ang kanyang testimony ay kakailanganin is a grave offense. Opo. Grave ba? O plunder, grave talaga yun eh. Opo. Walang bail. Nobel recommended yun. Opo. Okay. Life sentence yun. Oh. Yung bang testimony niya kanya, yung kanyang prospective testimony can be corroborated in material points. Kasi halimbawa, kasi babasahin yung sworn statement eh. Opo. Okay, sabi niya, binanggit mo itong 17 congressmen. Yan. Meron ka bang resibo dito? May katibayan ka pa dyan. O di magpaproduce. Ngayon, kung hindi siya nakapag-produce, mali, hindi ka pwede. Ganun ang ibig ko sabihin. Yung testimony ba niya, kailangan. Sapagkat walang iba na gusto. Sila mag-isa eh. Di kailangan. So palagay mo na, kasi sinabi niya doon sa testimony niya, meron po akong ledger eh. Oho. Nakapagpalito siya ng ledger, di na-satisfy na naman yun. Opo. Di okay na naman. They should not be the most guilty. Maybe she is one of the guilty, pero hindi siya ang most guilty. Kasi nga, Magtuturo siya na mas may dilis, may butete, may sapsap, may pating, may balyena. So that's it. So, hindi ka ang most guilty. Kasi nga, ang most guilty rito, yung naglagay ng insertion eh. Yun ang yung gumawa nung ano. Yes. Pagkatapos ikaw contractor ka lang eh. May mag-a-award sa'yo. Kahit hindi ka halimbawa qualified, in-award ka. Ganito. Yung mga nag-drawing nito, kung sino yung mga gumawa, lalo na yung mga ghost project, paano mo nagawa ito, di ba? Hindi magagawa ng contractor kung walang drawing. Sino yung gagawa ng detailed engineering? Sino yung gagawa ng program of work? Sino yung magpaplano? Sino yung magbibidding? Sino yung mag-award? Sino yung mag-ano ng quality control? Sinong pipirma ng voucher? Sinong kukolekta? Yung district engineer. Magagawa ng contractor yun? Hindi niya magagawa. So may mas malaki kaysa sa kanya. So isa sa tuntunin, hindi ka yung most guilty. So maaari siyang pumasa doon. So pag sinaalang-alang mo lahat ng requisites na to, maaaring pumasa siya. Kung hindi siya pumasa, wala na akong magagawa doon. Nirekomenda ko lang siya. Kasi ang kagustuhan ko, baka sakali, na mag-qualify siya para makapagturo siya. Yung pagtuturo niya, masusustain, merong mananagot dito na malaking isda. Sana maliwanag na nararamdaman, na napapakinggan ng ating mga kababayan. Tsaka yung may ibang naguguluhan, tsaka iba na ginugulo talaga. Lalo na yung nagsasabi na, ayaw ko na raw pagbayaran. Hindi po. Ang sinasabi ko lang, doon pa lang sa proseso, mag-a-apply pa lang. Yes. Doon sa pag-a-apply, hindi niya kailangang magsoli. Pagdating po ng araw na nakita na ang pangangailangan, sapagkat yung po ay sibil, doon siya magbabayad kung meron na pong kaso at na-determine na po kung magkano babayaran. At korte ang magpapasa nun, Sen. Korte ang magpapasa, hindi po kami. So, malinaw po yun. Pero teka lang, naalala ko, kahapon, yung isa atang Sally Santos, ay parang nag-submit din po ng kanyang affidavit at baka mag-qualify rin daw po yun na witness. Kung merong, halimbawa, merong hindi magawa, merong pagkukulang doon sa isa na pwedeng isupply niya, maaaring mag-complement silang dalawa, di ba? Kasi kung pareho lang ang gagawin nila, ba't kailangan? Di ba? Mananagot ka, mapoprosecute ka. So, kaya sabi ko noon, magunahan kayo. Kasi kapag merong nauna, nakapareho mo din, ba't pa kita kukuhanin? So, yun pala yung binabanggit nyo, wala, itong statement na ito, sapat na. At may nag-supply pa ng bago, hindi ka na pwede, meron sapat. Kung halimbawa, ibang tao naman ang sinasabi niya, okay lang. Kasi kanya-kanyang testimony, di ba? May binanggit siyang ibang tao, hindi naman yun ang binanggit ng isa, pupwede rin naman siya. Yan ang ibig ko sabihin.